Nakapunta ka na ba sa BGC? Ang Bonifacio Global City o The Fort ay isa sa mga sikat na CBD o Central Business District ng Pilipinas. Ito rin ay tinaguriang isang financial at lifestyle district. Actually, sobrang ganda ng location nito kasi napapaligid nito ng mga pangunahing lansangan gaya ng EDSA at C5, kaya napaka-accessible at malapit din sa ibang CBD gaya ng Makati at Ortigas. Marahil alam mo na ito ay sa pinakamaganda at modernong lugar sa Pilipinas, kung saan matatagpuan mo ang mga nagaganda mga gusali. Mga sikat na pasyalan, mga parks at mga malls, kagaya ng SM Aura, Market, Uptown, Venice Grand Mall, yung ginaya nila sa Venice malamang, mga Bonifacio High Street, Mind Museum, Kidsania, at iba pa. Marahil ay alam mo na rin na kung naghahanap ka ng work ay dito ka makakita ng mga malaking kumpanya, mga BPO at call center. Sa madaling salita, napakaganda talaga ng distritong ito. At ayon sa mga Pilipinong balikbayan at mga foreigner, ay mayahan tulad mo ito sa mga business district ng mga maulan na bansa. Pero higit sa lahat, alam nyo ba na pinagmumulan nito ng bilyong halaga ng buwis? Siyempre magagamit to ng mga LGU. Oo, pera. Ibig sabihin, malaking pera. At gaya ng mga posibilidad ng langis at ibang natural resources sa mga isla ng Spratly ay pinag-aagawin din ng lugar na ito. Alam nyo ba na makailang beses nagpalit ng jurisdiction at pagmamay-ari ang Fort Bonifacio? Siguro yung iba sa inyo hindi, kaya pabayaan na lang ako na ikwento sa inyo. May mga taong napunta ito sa Taguig at may mga taong napunta din sa Makati. Actually, bukod sa dalawang nabanggit na lungsod, ay nagpahayag din ng ang Pateros ng kanilang claim sa nabanggit na lugar. Siya nga po pala, ang Pateros na lang ang nag-iisang munisipalidad sa buong Metro Manila. Pero huwag ka, mahal ko ang Pateros. Diyan ako nag-aaral ng high school. Pero sa video pong ito ay hindi natin tatalakayin ang claim ng Pateros. Bagkus ay itutuon po natin ang ating pansin sa dalawang lungsod. Tara! Sa panahon ng pananakop ng Amerika, ang Estados Unidos ay nagtayo ng kampong militar na may sukat na 25.78 square kilometer. Ito ay nasa loob ng pinag-aagawang teritoryo ng Makati, Taguig at Pateros. Ang lugar na ito ay tinawag na Fort William McKinley. Pinangalan nila ito sa ika-25 na presidente ng Amerika, si William McKinley. Okay, pakita ko yung picture niya. Siya yan. Matapos makuha ng Pilipinas ang kanilang kalayaan sa pananakop ng Amerika noong July 4, 1946, agad ibinalik ng Amerika ang pagmamay-ari sa lahat ng teritoryong nasa Pilipinas sa gobyerno nito. Maliban na lang doon sa mga base militar, kagaya ng Subic Military Base. Kung di pa ata sa mga bagong pinatubo, nandun pa rin ang American base hanggang ngayon. Anyway, taong May 14, 1949 ay ibinalik ng Amerika ang pag-aari sa Fort Bonifacio sa gobyerno ng Pilipinas. Ito ay alinsunod sa US Embassy Note No. 0570. Noong 1957, sa pamumuno ni General Alfonso Arellano, ay pinalitan ng pangalan ng Fort McKinley sa Fort Bonifacio. Ito bilang parangal sa ating bayaning si Andres Bonifacio na itinuturing ng ama ng Katipunan. Sila yung mga taong lumaban sa Espanya. Alam nyo na, mga hero. Alam nyo ba na ang tatay ni Andres Bonifacio na si Santiago Bonifacio ay pinanganak at lumaki sa Taguig?
Di ko alam yun. Nung unang panahon kasi ang Taguig ay bahagi ng probinsya ng Maynila o kilala rin sa tawag na Tondo. Noong December 9, 1937 ay ibinenta ni Don Anacleto Madrigal Acopiado ang 100 ektaryang lupa sa pamamagitan ng Deed of Absolute Sale sa gobyerno ng Amerika. Ang lupang ito ay parte daw ng bikutan na hanggang ngayon ay sakop ng Taguig. Actually, annotated yun sa likod ng TCT number 408. Ito nga ang ginawang base militar na Fort McKinley. So, nung time na yun sa Taguig pa siya, okay? Pero, nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa bisa ng Presidential Proclamation 2475518 ay binigay niya ang administrasyon ng Fort McKinley o Fort Bonifacio sa Makati. Ito yung unang beses na nalipat yung pagmamayari ng Fort Bonifacio. Ngunit matapos ang panunungkulan ni Marcos ay pinaglaban ng Taguig ang kanilang karapatan. Siyempre, ikaw ba naman? Bakit di may paglalaban ay may perang involved? Basta. So nagkaroon ng mga legal battles na halos 20 years. At noong 1993, sa pag-uutos ng Pasig RTC o Regional Trial Court, ay binalik sa Taguig ang Fort Bonifacio. Siyempre, hindi naman papatalo ang Makati. Siyempre, hindi nila sinangayon ang desisyong ito ng Pasig RTC. Subalit binaliwala pa rin ng Pasig RTC yung claim ng Makati at noong 2011 ay muling pinagtibay ang kutusan na ang Fort Bonifacio kasama ang mga Embo barangay ay sakop na rin ng Taguig. Alam mo yung mga barangay na Sembo, Kumembo, basta tanda ko yan kasi dyan nakatira yung mga classmate ko ng high school. Tinaas ng Makati ang kaso sa Court of Appeals at noong 2013 ay binaligtad ng Court of Appeal ang desisyon ng Pasig RTC at ibinigay ang jurisdiction ng Fort Bonifacio sa Makati. Kala ko katapusan na ng Taguig. Pero syempre, nag-file ang Taguig ng motion for reconsideration sa Court of Appeals upang bawiin ang desisyon. Noong October 3, 2017, naglabas ng bagong resolusyon ng Court of Appeals. Ito ay nasasaad sa 18 pahina ng resolusyon na isinulat ni Associate Justice Edwin Sorongon noong March 8 at sinang-ayunan ni Justice Ramon Cruz at Renato Francisco. Ayon sa CA Special Former 6 Divisions, pinagbigyan ng kahilingan ng Taguig na ibasura ang mosyon ng Makati dahil sa paglabag sa forum shopping. Binasihan kasi ng CA ang desisyon ng Supreme Court noong June 15, 2016 na pinatunayan na nagkaroon nga ng forum shopping ang Makati. Ito ay matapos magkasabay na mag-appeal sa Pasig RTC as a Court of Appeals ang Makati seeking for the same relief. So mga technical na yan, hindi ko masyadong alam yan. Tanong mo yung classmate kong abogado. At dahil dito ay muling naibilig ang administrasyon at pagmamayari ng Fort Bonifacio sa Taguig. Sa kasalukuyan, ang lungsod ng Taguig ang nagmamayari ng BGC. Ibig sabihin, lahat ng businesses at residential buildings at establishments sa lugar na ito ay nagbabayad ng permits at buwis sa Taguig. Pero hanggang sa ngayon ay sinasabi pa rin ng Makati na kanilang Fort Bonifacio. Basta, ang mahalaga sa akin ay kapwa Pilipino pa rin nakikinabang at nasa Pilipinas pa rin ito at hindi maaagaw ng China. Pero sa tingin ninyo, kanino ba talaga dapat mapunta ang BGC at bakit? Well, we are all entitled to our own opinion. So comment ka na lang below para mabasa ko at ng mga taga Makati at Taguig kong classmate. Hanggang dito na lang po ako at muli baka pwede naman paki-like, share or subscribe. Peace out, ingat sa COVID and God bless.